Pero yung ginawa kong pagpunta ng gabi doon sa lugar po ni J. Brad. Pagkatapos ng live mo, pumunta sa bahay ninyo? Yes. Sabi ng kapatid ko, may kasama daw siya lalaking mataba, malaking tao. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap. Na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung nangyari po kay J. Brad, doon po sa kanilang pamilya. Dahil mukhang merong hindi magandang nangyayari po sa kapaligiran. Siguro po mamaya, pag-usapan po natin yan. Dapat nga bang mangamba si J. Brad? Ano nga ba ang mga dapat gawing aksyon? Lalo na po ng mga kasamahan niya po sa Team Kalingap. Maya-maya po ng konti yan. Pero bago po yon, konting paalala po si Kuya Julay. Baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag ho natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. So maraming salamat po sa inyo. Tapos yung ating Facebook page po, pwede rin po natin i-follow, pwede pong i-like at saka po i-share yung mga upload po natin. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog sa Well of Malalag, at saka po Jabber Sniper. Mga kasamahan ho natin sa Team Kalingap, suportahan din po sana natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin yung ating topic sa ngayon, na kung saan ay dapat ho sana ila-livestream po natin to kaso wala pa pong internet, tapos brown out pa po dito sa amin. Kaya ngayon po medyo maingay kasi may generator po tayong umaandar. Kaya ang ginawa po natin, i-record na lang po natin para i-upload po natin. At siyempre ho, meron tayong good news muna dahil po sa likod natin, napansin nyo po, ito po yung ano natin, yung mga taniman ng talong at iba pang gulay. Ngayon po maliwanag na ho, okay na ho yung bagyo. Medyo ho yung lugar natin, hindi ho masyadong nasa pool ng malakas pong hangin at saka po malakas na ulan. Kaya maraming salamat po sa Diyos, mga kabayan po natin. Mukhang dininig po yung mga panalangin po ninyo, mga panalangin po natin, na sana tumaas ng konti para konti lang po yung matamaan dito po sa mga kalupaan. Pero siyempre ho, kahit good news po yan, meron pong hindi magandang news din. Ito nga po ang nangyari po kay J. Brad, na kung saan ho, nasa Baguio ngayon. Pero nangangamba rin po siya. Doon nga po sa nangyari, doon sa kanilang bahay. Nabalitaan niya po, ibinalita po ng kanyang pamilya, na merong nagpunta po doon. At alam niyo po ba kung sino po ang nagpunta? Yung dati hong Kalingap Angels. At ang hindi ho maganda, merong kasamang lalaki, malaking lalaki na medyo mataba po. So ano kaya ang pakay po nila doon? Siguro ho, bago natin gawan po ng reaksyon, panoorin po muna natin yung vlog po ni Star Rocks kahapon po ito. Ano kaya ang pakay na may dito? Ba't pumunta sa bahay niyo? Akala ko ano na naman, kuya? Diba, may source kasi ako. Grabe. Hindi ko alam, kuya. Ano oras siya pumunta sa bahay ninyo? Gabi na rin. Matapos ko yata mag-live something. Pagkatapos ng live mo, pumunta sa bahay ninyo? Yes. Sa tingin mo kaya, ano kaya ang pakay niya? Bakit siya pumunta doon? Hindi ko lang po alam. Natin masabi kung ano eh. Tapos may kasama, ang sabi ng kapatid ko, may kasama daw siya lalaking mataba, malaking tao. Sa tingin mo kaya, ano kaya ang pakay nila sa inyo? Bakit ka pinuntahan? Yun ang hindi ko talaga alam, kuya. Kung anong pakay niya, kung bakit siya pumunta sa bahay simula nung lumabas yung issue. Diba? Yung dating ano. Ano kaya yung pag-uwi mo sa inyo, pwede kang pwede ka munang magpunta ng barangay. Bakit naman ako punta ko ng barangay? For safety. Kinabahan ako doon eh. Kasi alam mo kung bakit ako kinabahan. Bakit, kuya? Kasi something na parang gabi sila pumunta doon eh. Ba, anong maraming pwedeng isipin doon. Pwedeng isipin. Kasi una bakit yung pumunta may kasamang malaking tao taba daw, sabi ng kapatid ko. Pero hindi naman ako natatakot, kuya. Kasi dapat yun, bago siya pumunta doon, sabi man lang siya, J. Brad, nasaan ka ba ngayon? Ano ba? Pwede ka naman tawagan. O pupunta ako sa inyo. Alam niyo naman nung nasa diet ako. Palaisipan ba ano? Kahit nga ako price mo, bakit? Si mama, buti na lang si mama, hindi niya nakatapat si mama. Kasi si mama nasa taas, nagbabantay ng kapatid ko, natutulog na. Yung pag yung nalaman doon na wala ako, umalis rin. So yan po mga kabayan po natin, yan po yung video clips na kung saan sa ngayon ay halos 24 hours na
Kaya ito po, ginamit na po natin para gawan po ng reaction video. Ngayon po, ang masabi lang po natin dito, parang parang hindi ho maganda para sa atin. In general, ang impression ho natin, hindi ho maganda. Bagamat siyempre hindi pa po natin sigurado ano nga ba ang pakay. Pero bago po yun, siyempre hindi po may iwasang mag-isip dahil itong mga nakaraang araw, nagkaroon po ng konting issue. Si J. Brad at saka doon sa na-scout niya, na kung saan nga po, parang tinatanggi nung na-scout na si J. Brad ang naka-scout. Tapos si J. Brad ho, nakapagsalita rin po ng parang against din po doon sa kabila. Pati po yung kanyang magulang, naramdaman po natin na parang may konting tampo po doon sa sitwasyon. Dahil kumbaga, kung iisipin natin, siya na po ang nakatulong kung bakit kahit pa paano ho, yung kalagayan po nung umalis sa Kalingap ay medyo okay naman po. May mga sponsor, may mga opportunity po na nakuha sa madaling salita. Kaso nga lang ho, paminsan-minsan, hindi ho talaga maiwasan na ang kanilang opinion ay magkakontra. Maaaring yung isa magtampo doon sa isa, yung isa man ay magtampo doon sa isa, at po pwedeng makapagsalita po nang hindi po nila magugustuhan pareho. Kaso nga lang ho, tayo po ay nasa social media. Sila po ay ganun din. Kaya dapat masanay na po sana kung sakasakali man. Pero yung ginawa hong pagpunta ng gabi doon sa lugar po ni J. Brad at may kasamang hindi kilala o kaya medyo malaking lalaki daw po, mga kabayan po natin, parang hindi ho maganda, no? So ano nga kaya ang dahilan? Ito para sa atin mga kabayan natin, ito po ang ating opinion. Una, malay natin, baka naman gustong kumustahin po si J. Brad. Dahil kahit pa paano ho, nagkasama sila noon, nung araw, ano? So malay mo, kumustahin. Di ba? Pwede yung mga kabayan po natin. Pangalawa, dahil merong konting issue, baka nga kukumprontahin po si J. Brad. Baka mag-uusap, o kaya kung anong sasabihin na hindi niya nagustuhan, baka magpapaliwanagan. Yun po ang pangalawa. Tapos pangatlo, maaari, baka mananakot. Magsama ka ng ibang tao, tapos medyo hating gabi, pwede po yun mga kabayan natin, kung tayo po ang tatanungin. Tapos pang-apat, baka naman, masama po ang balak. Diba? Lalo sa panahon po ngayon, madali na po ngayon magpatumba po ng tao, mga kabayan natin. Pero sana naman, wag naman pong umabot sa ganun. Ito pong mga usapin sa mga social media na ito ay simpleng bagay lang po ito. Pero yung mga action pong ginagawa ho natin, napapansin natin dito, parang hindi ho maganda. Bagamat hindi po natin sinasabi na iyon po yung intensyon nung pagpunta po doon sa lugar ni na J. Brad. Mga kabayan natin. Hindi natin alam hanggang ngayon. Pero hindi ho maiiwasan, lalo na po sa part ng Team Kalingap, na hindi ho tayo mag-isip ng hindi maganda. Siyempre, lalo na si J. Brad ho, yung pamilya po nila, alam natin medyo mahirap. So, ganun na lang ba yun, mga kabayan po natin? Kung mahirap, medyo api-apihin. Hindi po yan po pwede po sa Team Kalingap. Yung mga kasamahan ho natin dito, kahit pa paano, pwedeng gumawa ho ng aksyon, pwedeng mag-reaksyon, pwedeng magpaliwanag, para maging aware yung mga kababayan po natin dito ho sa nangyayari. Kasi mali natin, isang araw, may mangyaring hindi maganda kay J. Brad. At least alam ho natin. Pero siyempre po, ayaw naman po nating isipin yung pinaka-worst case scenario. Siyempre po, isipin pa rin natin, malay nga natin, gusto lang makipag-usap. Although, siyempre ho, kung makikipag-usap, dapat man lang sana ay tumawag, nag-text, na ako po ay pupunta dyan sa inyo ng ganitong oras. Di ba ho, mga kababayan po natin? At saka isa pa pong problema, siguro naman alam po nila na si J. Brad ay nasa Daet, nagpunta sa Baguio. So, bakit pupunta po doon? Mga kababayan natin? So, medyo talaga, kahit anong gawin ko po kahit na po dipahan ko po yung kabila, parang hindi talaga umuubra Dahil po doon sa ginawa ho, nung dati pong part ng Kalingap Angels. Bakit nga kaya ginawa niya po yun? Ano nga kaya ang motibo nung pagpunta po ng medyo alanganing oras at meron pa pong kasamang lalaki na medyo malaki? So yan po siguro ay masasagot sa mga susunod na mga vlog po natin, ni na Kuya Bal Santos Matubang, mga kasamahan po natin, ni na J. Brad, at saka po yung mga nakapaligid din po sa kanya na nagmamalasakit po. Lalo ngayon po, merong bagong love team po, si J. Brad at saka po si Melka, na sa tingin po natin, mukhang susuportahan ho ng maraming viewers at saka ng maraming sponsors. At ang balita po natin about mga sponsors, merong lilipat po dito. So saka na po natin yan i-detalye siguro, mga kabayan po natin. Pero sa ngayon, focus lang po muna tayo dito po sa issue ni J. Brad na pinuntahan po yung kanilang bahay ng di umano'y dating Kalingap Angels at merong kasamang malaking lalaki ng alanganing oras. So yan lang po muna siguro, ang ma-advise lang po natin dito. Si J. Brad, kunting ingat, ang pamilya nyo po ay kunting ingat. Alam ko naman na marami nagmamalasakit po sa lugar ninyo. At saka po hindi po pwede yung ganun, yung tipong lulusobin ka sa lugar mo. Hayaan nyo pong pumasok, So relax lang. Pag pumasok ho, doon po ang aksyon. What? Pero isang bagay lang po ang napansin po natin dito, malakas po ang loob, para lumusob po sa lugar po ng may lugar, di ba, mga kabayan natin. So magaganon pa man po, sabi ko nga kanina, yan po ay sasagutin sa mga susunod pang mga vlog po ng Team Kalingap siguro. Pero sa ngayon po, pansamantala, magpapaalam po muna tayo.
Pero gaya po ng dati, shoutout lang po muna sa mga sumusunod po. Tapos maraming salamat din po sa ating mga kasamaan sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni Kuya Val Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po sa ating mga followers walang sawang nanonood po sa ating mga post, sa ating Facebook page, sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na po yung mga hindi po nag-i-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. So maraming salamat po sa inyo. So siguro po pansamantala, paalam po muna tayo. Dahil nga po medyo mainit po, medyo pong napapansin sa paligid po natin. Yan, kahapon po may bagyo, kaninang umaga may konti pa, pero ngayon po clear na po tayo, maliwanag na po. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabayan natin sa inyong pagsuporta sa atin. Pansamantala po, paalam po muna tayo. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog, sa mga live stream natin kapag nagkaroon na po ng internet dito. So pagpalain naman kayo ng Diyos. Paalam po muna mga kabayan natin, maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po muna, bye-bye.